Yan mga kamama, kumusta po? Ito tayo ngayon sana sa Pet Value. Actually, nagpunta na ako sa GAM, nagpunta na ako sa sa bangko. May tinanong kasi ako tumawag na si Arthur. Tumawag sa si Arthur at sinabi niya is si Sandy kasi yung magsiship kay Chopper. So bali si Sandy yung pinakilala ko kay Arthur para magpabook siya ng ano niya dun kay Chopper. So sabi ni Arthur, tumawag sa kanya si Sandy, nagkausap na sila. So tayo ngayon is tatawagan ni Sandy, it's either today or tomorrow, na baka daw it's either Wednesday or Thursday kukunin si Chopper. So hindi ko pa binibili kasi yung cage ni Chopper bibiling ko na siya ngayon kasi wala kasing space sa bahay namin nakaraka. Hindi ko muna binibili dahil ayoko matenga dun at walang pwesto na. So ngayon anytime pwede na siyang kunin. Monday na ngayon. So sana nandun pa yung cage na tinignan natin nakaraan. Kukunin ko na siya. Nakakamiss. Huling gabi ko na kay Chopper na pinaglaro ko siya dun sa backyard. Yung mga kamama, iniisip ko parang nalulungkot na ako, pero para sa kanya naman yung desisyon ni kamamaw na yun. Mapapunta siya sa maayos din pamilya na mamali siya katulad ng pagmamahal na binigay ko. Tsaka makakalaro siya araw-araw na masasabayan yung kulit niya. Ayun, yun na lang lagi iniisip ko. Ayun mga kamama, drive muna tayo. Yan, dito tayo sa Pet Value. Sana nandito pa yung sana nandito pa yung kulungan. Nandiyan natin kung nandito pa daw Oh yeah, that's the one. Oh, before the last time when I came here, there's a bunch of Yeah, we're getting What's the all of size? them. A 39 by Oh yeah, sure. I'll take that one. Awesome. Yan na mga kamamaw. Ginawa na natin. Iniisip ko palang nalulungkot na ako mga kamamaw. Sana magkasya dito sa Try natin dito kung magkakapasok ko muna. Yan mga kamamaw. Dito ko na lang siya nilagay. Dahil hindi ko natanggal yung laman ng trunk So hindi ko siya natanggal hindi kakasya yung yung ito masisira na medyo nagasgasa na nga ng konti. Dahan-dahanin ko na lang pagdadrive. Biglaan din kasi yung pagbili ko ng hindi nakasit sa utak ko ngayon. Yung laman ng likod natin nandito lahat, pati kasi mga kulungan nila dati nandiyan pa sa likod, pati yung stroller. So kahit anong gawin natin di siya kakasya. So doon na lang sa babong, ingat-ingatan ko na lang pagdalo. Di naman siguro mawalog basta-basta yun, magaan lang naman siya. Binalili pa rin ang hangin. Pagdalo ko na lang pagdadrive. Isang diretso lang naman ang biyahe natin Hindi masiguro tayo sisitayin ng polis. Lali naman maayos Sige mga kamamaw, drive mo na ako. Mga kamamaw, kasya naman si Chop. Chopper! Ayun o, kasya sa loob. Choppy! Sakto lang sa kanya to. Malaki na kasi talaga si Chopper Chopper! Sakto lang sa kanya 1 hour later. Yan mga kamamaw, back to reality na tayo. Pasok tayo sa loob sa trabaho. Tsaka sakto pagbukas ko ng pintuan, may dumating na package. Yung package na yun is yung bala ko ilalagay ko yung paan dito, yung sa may hood, yung may exhaust siya pero
nakadikit lang siya, design lang siya. So kakabit ko siya bukas pag uwi ko. Pag uwi ko or sa umaga pagising natin kakabit ko na. Then inayos ko na lahat ng mga papeles ni Chopper, yung mga veterinary record niya. Nilagay ko na lahat doon sa may binili nating cage. Nilagay ko na rin yung list niya, nilagay ko na rin yung mga food bowl niya kasi hindi siya sa flight, hindi siya sa cargo flight na sasakay siya sa mismong sasakay na ita-drive talaga. So mga around 2 days siguro yung biyahe din nun. Kaya kailangan may extrang pagkain si Chopper tsaka tubig. Tinawagan ko na si Sandy, sabi ni Sandy huwag ko na daw problemahin yung tubig, yung dog food na lang, magdala na lang tayo ng extra. So yung bowl, maliit lang kasi yung bowl doon sa binili nating kulungan. Ang bala ko, ang ginawa ko, yung bowl niya na pwede mong ilagay kahit saan, yung parang tinitornilyo lang, kinabit ko na siya sa loob ng kulungan ni Chopper ngayon para at least may maliit siya doon na kung paglalagyan ng tubig, yung bowl na malaki paglalagyan ng pagkain niya kasi medyo malayo-layo yung biyahe niya, alam ko magugutom yan. Kinumpleto ko na siya lahat doon, nandun na siya lahat sa kulungan na yung lahat ng gamit para at least kung dumating yung time na kukunin na, pipick upin na si Chopper, nandun na lahat, hindi ko naisipin kasi syempre di mo rin masasabi mga kamama pag dumating na si Sandy dyan at pipick upin na niya si Chopper. Ako malungkot mga kamama, syempre maghahalo yung emosyon mo, tapos kung nagmamadali ka pa parang inaapura mo pa yung sarili mo dahil kailangan kompleto yung gamit. So ginawa ko ngayon, kinumpleto ko na siya para pagdating ni Sandy magpapaalam na lang ako ng maayos kay Chopper. Sobrang nakakalungkot talaga mga kamama, pero that's part of sasabi nila, that's part of breeding na huwag mo masyadong ilalapit yung sarili mo sa aso. So sa akin naman din kasi hindi ko naman din naman expected na si Chopper meron pang kukuha kay Chopper. Ang talagang nakaset na sa utak namin ni Mrs. sa amin na talaga si Chopper kasi hindi ko na siya ipinopost, di ko na siya talaga binibenta. Talagang para sa akin ano talaga kumbaga tanggap na namin ni Mrs. Pero siyempre dumating nga yung point na ganito na may taong humingis umangano sa kanya na nagkagusto sa kanya na gusto nilang maging part ng pamilya si Chopper, which is check ko naman yung background, lahat ng nila maayos naman sila. Feeling ko naman magiging maayos ang buhay ni Chopper doon at saka mas magiging masaya siya at magkakaroon siya ng mahabang oras sa paglalaro. So yun lang ang lagi kong iniisip kaya pinabaya ko na siya kay Arthur. So ngayon mga kamama, magdadrive na muna ako. Kwentuhan tayo at kamustahin na natin kung ano ba yung mga nasa coop ngayon. Kamustahin natin yung mga tropa natin, medyo matagal din tayo nawala medyo napaaga ako ng pasok. Magre-report lang muna ako sa taas, sabihin ko na papasok na ako ngayong araw na to. Okay na kamamaw, sabi ko ipahid yung kasi supervisor natin sabi ko babalik na ako, pero hindi muna tayo mag-overtime, mamamatsagan ko muna sa sarili ko. Magiging okay pa yung pangaramdam ko pa nagtrabaho ko. Mga kamamaw, ipahinga muna ako dito for 30 pa kasi pasok ko. Nagahan ko lang talaga para makausap ko sila ng mas maayos. Yan, tambay muna tayo. Hindi ko lang sure. Ay si Rasi. Kasama ko sa TJ Fridays yun katrabaho rin dito. Tambay muna tayo. Buti bumalik na rin yung system actually. Nahack yung nila system dito sa co-op nung 3 weeks ago. So manual sila mag-pick ngayon. Mag-pick nung mga nakarang araw. Ito ata ngayon bumalik na, pwede na yung mag-i-scan. So manual sila nakaraan. Nahack yung system ng warehouse. Kaya buti na lang ngayon. Pagbalik ko, sabi niloloko nga ako ni Kuya Rod. Nung bumalik daw ako, parang ako daw yung hacker kasi nung pagbalik ko, okay na daw yung system nila. So nakaraan, napakahirap ng mga naranasan nila. Kaya nga isang damakmak yung overtime ngayon. Siyempre gusto rin natin makahabol din kahit paano makaipon tayo. Dahil may mga plano tayong come over here. Come over here. This is my plan actually. Ito, sa TikTok. Malakas kumita to sa TikTok. Hey Douglas, come over here. Say hi to my vlog. What's your account number in TikTok? Here, this is Douglas. What's your account number in TikTok? Brandon Lee, See? 1616. Yeah, he's famous. He earned a lot from TikTok. Yeah. Peace. All you need to do is just look at his face. He earned too much money. Yeah, this is my guy. Yeah. Sherwin See you. Kapili. Yeah.
Ayan mga kamama, malakas niyang kumita sa TikTok. Yung ginagawa niyang parang content, parang more nagpapatugtog siya ng mga Indian song, parang ganun. Ang lakas bumenta niya, parang kumikita na tayo ng 700 to 1,000 a month. Malaking bagay na yun mga kamama. TikTok lang yun, parang naka-live lang siya. Sige mga kamama, ako papasok na rin. Pahinga lang konti. 1 year later. Yan mga kamama, break time natin. First break natin, tinapos ko muna yung trailer ko kasi gusto ko talaga matapos talaga yung unang trailer ko bago break. Medyo late na rin yung break natin, mga alas na rin natin. Nakikita ko pag-prepare at isa tapos na natin yung unang assignment natin. Medyo nararamdaman natin medyo hinihingal din tayo mga kamama, lalo nung nagkuha tayo ng banana kanina. Nakaramdam din tayo ng hingal. Buti na lang din may dala ko na inhaler. Sakaling medyo dumating sa point na parang naramdaman ko yung medyo inuubo ko. Hindi naman nagsikip ang dibdib di kamama ako. Parang inuubo lang ako. So ginawa ko, itinake ko pa rin yung inhaler para matanggal yung ubo. Ay medyo nawala-wala ng konti. Inhaler tayo. Sobrang tagal din natin na hindi na makapasok sa trabaho. Pero still, akala nung iba nagbakasyon. Pero dayaan ko na lang yung iba kasi naintindihan ko naman sila, hindi naman nila responsibilidad kung ano yung nangyari sa akin, kung ano talaga nangyari. Wala din talaga sila idea, kaya alam mo naman yung tamang kwentuhan pag alam mo na wala, bakasyon, hindi na pa ako nung isa. Hinayaan ko na lang, umiti na lang ako. Sabi ko, sinabi ko na nagkasakit lang. Sa akala nila, pag kasi nawawala, akala, nagbakasyon, pinadala na pag wala kang idea. Kaya parang ko na lang. Kumbaga, alam ko na rin naman yung scenario kung sakali. Hindi ko na lang sila masyadong pinansin yung mga ganun talaga sa salita. Hindi maiwasan yung sa mga Pilipino. Pero wala naman na yun na nakwento ko lang sa inyo mga mga. Akala nila lang bakasyon pala. Hindi ka. Natawagan ko sana si Baby Jacob. Sinilip ko sa camera. Hindi ko na masyadong makwento dahil hindi rin ako masyadong palasalita. Actually, nagsasalita lang ako ngayon pag nagpa-vlog tayo, pero yung pag nasa trabaho tayo, hindi tayo masyadong nagsasalita dahil minsan na hinihingal din ako pag napapakwento ng manong, lalo syempre mga tropa talaga yung statue na kumusta yung mga so parang okay naman, bumalik na yung system sa ko. Hindi ko na naabutan yung talagang nakarang ginawa nila, medyo nahirapan ko talaga sila talaga. Manual talaga yung ginawa nilang maghanap ng mga item pag yung niloload nila. Hindi katulad niya, nakabalik na. Ano na lang siya, parang iskan-iskanin ko na lang, nandun na siya, nakaprint na. Okay na ulit. Kaya okay na rin yun kasi kung naabutan ko yung ganun, tas medyo yung pagpipangaramdam natin baka mahirapan. Okay, so mga kamama, babalik na muna ako at tapos na yung break time natin. Usap tayo. Kwentuhan tayo mamaya. So ay mga kamamo, natapos na naman yung araw natin. Nakasurvive si kamamo sa 8 hours na trabaho niya. So bukas try natin, baka makapag-overtime na tayo. Pero medyo maano pa rin yung boss ko, pero medyo okay na. Nawasan ay magtuloy-tuloy ta para makabalik na talaga sa trabaho ng maayos. Medyo inubo pa rin dahil parang medyo makatilay na naman ako. Ayun ang ating sasakyan. Marami nagkagandahan doon sa setup eh. Itim na itim eh, no? Papamana natin kay Jacob yan. Kay Jacob o sa Kuya Nathan niya. Baka kay Kuya Nathan niya mauna. Tapos ni Kuya Nathan kay Baby Jacob naman. Yan. Itim na itim eh. Tsaka bukas kakapit ko na yung nabili kong yung parang pan-design na exhaust. Parang exhaust siya. So may harapan na parang kala mo pang sports car ba yun dati. Ano lang naman siya, yung dinidikit lang siya, pero sa unang tingin ng mga tao, yung ganda nung parang di ko naman tawag dun eh. Bagay, parang kala mo parang excuse me, yung makina parang ang laki, parang talagang kalang pangarera yung dating.
Lagyan natin doon boss, ikakabit ko kasi dumating lang kanina nung bago tayo pumasok, di ba? Hindi ko na makakabit ngayon dahil may trabaho tayo bukas sa umaga, kabit natin para makita nyo yung ano, yun na lang naman ang kulang dyan sa sasakyan natin. Bala ko lang din dyan sa loob, lagyan ko lang ng leather na sapin, hindi marami naman leather na sapin yung upuan para hindi masyadong dumihin, tsaka at the same time yung pinakamahalaga dyan yung audio nya, yung pinaka-radyo nya, lalagyan natin ng parang naka ano na siya, naka 3-in-1 na meron siyang backup camera, pwede ring may navigation nya, may GPS, tsaka meron na siyang ano dito, yung front cam na dashcam. Ayun, magkano pa kahit medyo pricey, pero kung parang 4-in-1 na siya or 3-in-1 na siya, kunin na natin dahil pang matagalan din naman natin gagamitin yung bibili natin na yun para sulit din. So ayun mga kamamo, tatapusin natin ang vlog. Maraming salamat ulit. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo. Unbox na natin ito mga kamamo, yung sinasabi ko sa inyo, yung sasakyan. Para sa susunod na vlog, pakita ko sa inyo na naikabit na natin. Unbox natin. 4 days lang siya. Yung dumating 4 days, after 4 days na pagkaka-order natin. Mura naman kasi kaya kinuha ko na. Chopper. Ano na yun? Tuesday na. It's either Wednesday, Thursday. Kukunin si Chopper. So, parang hanggang bukas na lang siya dito ng gabi sa akin. Susunod na pag-uwi ko, yun na yun. Kalungkot, no? Pag yung iwanan ko ng ano, mahalaga mo. So ito yung tape niya kasama. Ito yung sa gilid eh. So lalaki din pala. Ayan, dalawa na ito. So ito yung isa. Ang ganda lang siya, ang plastic lang. Kapit natin sa sulpo doon. Pagkakaroon natin nakapagin yan. Nakaangat sa harapan. Hindi na lang natin makamang susunod.